Dominant Protector. Credit to the author. 261 hanggang 70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sumigaw si Cheryl, paano nalaman ng zombie na ito ang pangalan niya. Lahat ng mga bagay mula noon ay hindi maihahambing dito, paanong hindi siya matatakot kung alam ng halimaw ang kanyang pangalan. Na-curious si Yasi. Cheryl, bakit ang talino ng zombie na ito? Alam pa nito ang pangalan mo. Paano ko malalaman? Yasi, nagsisimula na akong matakot. Nagsisimula nang makita ni Cheryl na kakaiba ito, paano nalaman ng zombie na ito ang kanyang pangalan. Siguro nakilala ka ng mga empleyado dito bilang anak ni Uncle Charlton at binago nila ang programming para bigyan ka ng mas magandang karanasan. Kaya pupurihin mo sila sa harap ni Uncle Charlton. Iminungkahi ni Yasi pagkatapos mag-isip tungkol dito. Wala talagang ibang mga posibilidad na maiisip niya dahil hindi man lang nila nerehistro ang kanilang mga pangalan noong binili nila ang entrance ticket. Yasi, medyo natatakot ako. Umalis na tayo. Ayaw na ni Cheryl na natili sa isang lugar na tulad nito, nagsisimula na itong maging hindi komportable. Huwag kang mag-alala, Cheryl, papatayin ko ang zombie na ito para sa iyo. Tuwang-tuwang sabi ni Yasi habang sinisingil niya ang zombie, lalala, isa akong GHOSTHUNTER. Sa pamamagitan nito, itinanam niya ang isang mabigat na paa sa likod ng zombie na pinadapa siya sa gilid. Napasigaw si Manuel sa sakit habang lumalayo. Oo. Cheryl, tingnan mo. Pinatakbo ko ang zombie. Isang malawak na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang matagumpay na pinagmamasdan ng tumatakas na zombie. Napakagaling nila sa programming. Hilingin kay Uncle Charlton na purihin sila ng kaunti, marunong pangang tumakbo ang zombie pagkatapos masipa. Muli na namang pinalagay ni Yasi sa magandang mood si Cheryl, at nagsimula siyang mag-isip na ang paliwanag ni Yasi ay medyo kapanipaniwala. Maaaring natanto nila kung sino siya at gusto siyang mapabilib sa kanilang produkto. Hindi na siya gaanong natakot dahil kay Yasi isang tingin sa tumatakas na bunny zombie at nagutos si Cheryl kay Terrence. Terrence, hulihin mo ang zombie para sa akin. Tumanggo si Terrence. Ang mga bagay ay hindi maganda para kay Manuel. Ang miss na ito ay hindi nag-iisip ng higit pang mga paraan upang guluhin siya, hindi ba? Binilisan niya ang kanyang mga hakbang upang makaalis sa lalong madaling panahon nang may hamarang sa kanya sa leeg. Napa-airborne siya sa susunod na segundo, lumapag sa harap ni na Cheryl at Yasi na may kalabog. Bumalik na ang zombie. Cheryl, halika na. Sabi ni Yasi habang tumatalon sa tiyan ng zombie, pataas at pababa at pataas at pababa. Napaiyak si Manuel sa sobrang sakit, pakiramdam niya sa isubog na ang bituka niya. Ilang sandali pa ay umikot ang mga mata niya at nahimatay din siya. Boring, wika ni Yasi matapos makatapak sa zombie ng ilang beses. Hindi na umiiyak ang zombie. Hindi nasiyahan, tumalon siya mula kay Manuel. Medyo mababa ang kalidad ng zombie na ito, ilang beses ko lang natapakan. Magtaka ka kung saang kumpanya galing, baka dapat magreklamo si Uncle Charlton. Natutuwa si Cheryl sa proseso ng pag-iisip ni Yasi. Ito ay dapat na isang modelo upang takutin ka, syempre masisira ito kapag tumalon ka dito. Napakurap si Mark sa halos patay na si Manuel. Ang babaeng Yasi na ito ay tila mas matigas kaysa sa bodyguard ni Terrence. Hindi nagagana ang plano sa puntong ito, ginulo na ni Yasi ang lahat. Tiyak na hindi matatakot sa kanya si Cheryl kung susubukan niyang ipagpatuloy ang plano sa kanyang sarili ngayon. Natagpuan ni Mark na hindi patas si Cheryl ay takot na takot sa mga multo, malinaw na iyon, mukha siyang takot na takot nang tapikin lang siya ni Miggy sa balikat. Posibleng mabigyan siya ng nakakatrauma na takot kung nakipag-coordinate sila kay Manuel ng maayos. Masasabi niya na si Cheryl ay lalo na natakot sa mga bagay na tulad niyan. Ang problema lang dito ay ang babaeng Yasi na iyon na nagpasabog ng mga mani ni Miggy at inayos muli ang mga bituka ni Manuel. Ano ba yan? Posible bang makakuha ng anumang mas shittier kaysa dito? Nabigo siya sa naging diskarte, ngunit wala nang saysay na ipagpatuloy pa ito. Dahil doon, nagpa siya si Mark na umalis at bumuo ng isa pang plano para patayin si Cheryl.
Dapat itong gawin ngayon. Nakatalikod lang siya nang tumawag si Yasi mula sa likuran niya. Vampira! Bumalik ka dito. Nagdilim ang mukha ni Mark, hindi man lang siya makatakbo ngayon. Sinimulan niyang binilisan ang kanyang mga hakbang at hindi pinansin ang baliw na babae nang may nabasag sa likod ng kanyang ulo. Ang sumunod ay ang matinding kirot at kawalan ng malay nang bumagsak siya sa sahig. Oo. Headshot. Masyadong mahina ang vampirang ito, tama ba Cheryl? Sabi ni Yasi habang gumagawa siya ng victory dance. Ang projectile na ibinato niya kay Mark ay ang sapatos ni Manuel. Yasi, nakikita mo ba ang dugong lumalabas sa ulo ng vampira? Curious na tanong ni Cheryl habang nakatingin kay Mark. Oo, ito ay talagang makatotohanan. Hindi alam ni Yasi kung ano ang nangyayari doon, ngunit wala siyang pakialam. Well, let's go. Marami pa tayong ghost hunting na gagawin. Oh, okay. Tumango si Cheryl habang naglalakad kasama si Yasi. Hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin habang nakatingin sa dalawang dude na nakahiga sa sahig. Masama talaga ang mga idiot, tinatrato ni Yasi na parang mga laruan. Ang pagkabigong makahanap ng higit pang nakikitang mga kalaban para sa nalalabing bahagi ng kanilang paglalakbay ay nag-iwan kay Yasi na hindi nasisiyahan. 3 halimaw lang, hindi ba masyadong maliit? Cheryl, imungkahi kay Uncle Charlton na dapat marami pa sila. Sa susunod ulit tayo. Marami pa sa kanila para sirain mo. Hindi pa rin alam ni Cheryl na mga totoong tao iyon. Hey! Inilabas ni Yasi ang kanyang dila. Tao, dapat nagdala ako ng divi ngayon. Nai-record ko sana ang lahat at naipakita ko ang aking kabayanihan. Inabot ng 1 oras ang haunted house, idagdag pa iyon sa oras ng pila at halos tanghali na. Cheryl, kumuha tayo ng makakain at saka mag-bungee jumping. Sabi ni Yasi, medyo nakaramdam ng gutom. Sige, nagugutom na rin ako. Sumang-ayon si Cheryl, medyo naubos siya ng haunted house. Maraming fast food restaurant sa theme park. Nakakita ang mga babae ng isang mukhang maganda at naupo sa isang mesa. Terence, ikuha mo kami ng makakain. Sabi ni Cheryl habang naglalabas ng $200 at iniabot kay Terence. 262. Sa isang sulok ng restaurant ay may isang pares ng napakahusay na damit. Isang bro, hindi ba kapatid mo si Charlton? Sabi ng isang lalaking naka-white dress shirt habang naglalakad si Cheryl kasama sina Terence at Yasi. Huminto si Jerwin habang nakatingin kay Cheryl. Kababalik lang niya sa Starfield at nagplanong gumawa ng opisyal na pagbisita sa bahay ni Cheryl pagkatapos makipagkita muna sa ilan sa kanyang mga kaibigan. Hindi niya inaasahan na makikita niya sina Cheryl at Yasi na may kasamang kakaibang lalaki sa theme park. Nakaramdam siya ng sakit sa loob. Pupunta ako mag-hi. Sabi ni Jerwin sa dalawang kasama niya. Gusto mo bang tumulong tayo? Tanong nung white shirt guy. Tingnan mo ang lalaking iyon, mukha siyang kawawang bata, hinahayaan pa niyang magbayad ng pagkain si Cheryl. Ano ba? Alam ko naman, di ba? Kamusta naman itong lalaking ito na kalaban ni Ann bro? Nagsalita rin ng isang lalaking mukhang babae. Ayos lang, pupunta ako mag-isa. Kinaway-kaway ni Jerwin ang kanyang kamay bago tumayo at tinungo ang direksyon ni Cheryl. Cheryl, long time no see. Napakalaki mong babae ngayon. Sinalubong ni Jerwin na may nagniningning ng ngiti na para bang isa siyang big brother figure. Ikaw ay Kuya Jerwin. Medyo masayang sabi ni Cheryl pagkatapos ng paghinto. Bumalik ka sa Avalonie. Oo, kahapon lang. Kasama ko ngayon ang ilan sa mga kaibigan ko, hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Naisip ko pa ring bisitahin si Uncle Charlton at ang kapatid na si Cheryl ngayong weekend. Pinaupo ni Jerwin ang sarili sa upuan ni Terence bago lumingon kay Yasi. Yasi, cute pa rin gaya ng dati. Naaalala mo pa ba itong Kuya Jerwin na ito? Oo, talo ka sa kapatid ko diba? Hehe. Kumaway si Yasi na may ngiti sa labi. Saglit na nanlambot ang mga mata ni Jerwin bago bumalik ang ngiti sa kanyang mukha. Oo, sundalo na ngayon si Julian bro, kaya medyo mahirap makipagkita sa kanya, kakailanganin namin siyang bumalik para makabalik kaming 4 na Starfield Young Masters. Namula ang mukha ni Jerwin sa naisip.
I remember those glory days back when Julian Bro led US. Pero malalaki na lahat ngayon di ba? Haha. Jerwin bro, balak mo bang manatili sa Starfield sa oras na ito? Casual na tanong ni Cheryl. Oo, pinaplano kong manirahan dito ngayon nandito ang aking nakababatang kapatid na babae na si Cheryl. Si Jerwin ay may mainit na ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin kay Cheryl. Hindi alam ni Cheryl kung bakit, ngunit nakaramdam siya ng kaunting panlulumo. Hindi na siya nakakaramdam ng passion tulad ng dati niyang nararamdaman tuwing kakausapin siya ni Jerwin ng ganoon. Hindi na sila ganoon kalapit at ang ugali ni Jerwin ay talagang medyo hindi siya komportable. Ah, ganun ba? Maligayang pagdating noon. Sabi ni Cheryl pagkatapos piliting ngumiti. Nag-uusap lang sila nang lumapit si Terence na may dalang tray ng pagkain. May set lang ang restaurant kaya dali-dali na lang siyang pumili ng 3 uri na pipiliin nila mamaya. Para kay Jerwin, gayunpaman, tiniyak ni Terence na bantayan siya sa lahat ng oras. Kilala siya ni Cheryl, ngunit hindi iyon garantiya na ang lalaki ay walang anumang masamang intensyon. Mister, umupo ka sa upuan ko. Maaari kang humingi ng isang waiter na kumuha ng isa pang upuan kung plano mong manatili dito. Sabi ni Terence habang nilalapag ang tray sa mesa. Ito ay isang mesa na may 3 tao, at habang maaaring magdagdag ng isang upuan, gagawin nitong medyo masikip ang espasyo. Haha, Cheryl sis, sino ito? Hindi mo ba siya ipapakilala sa akin? Magalang at pala kaibigan si Jerwin, ngunit bahagyang nagdilim ang kanyang mga mata habang nagsasalita, maliwanag na asar na hihilingin lang sa kanya ni Terence na tumayo mula sa upuan ng ganoon. Hindi kumikibo si Jerwin habang nagsasalita siya, wala man lang balak na bigyan si Terence ng upuan. Malinaw sa kanya na si Terence ay hindi isang katunggali. Ang lalaki ay may isang kamisete na nagkakahalaga ng ilang dosenang dolyar, at ilang casual na itim na pantalon sa lahat ng suot niya ay hindi maaaring nagkakahalaga ng higit sa 200. Ano ang mayroon ng isang taong tulad nito laban sa isa sa 4 na Young Masters ng Starfield na magbibigay sa kanya ng pagkakataong makasama si Cheryl? Oo, siya si Terence, ang bodyguard at shield ni Cheryl. Malutong na sabi ni Yasi. Bodyguard plus shield. Natigilan si Jerwin, hindi niya lubos na nauunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Simple lang sana kung bodyguard lang ang lalaki. Hindi nagkulang ang mga mayayamang batang mises, ngunit ano ang ibig sabihin ng bahaging kalasag na iyon? Shield. Anong klaseng propesyon iyon? Boyfriend niya talaga. Nakangiting paliwanag ni Yasi. Shoo. Walang magawang pinandilatan ni Cheryl si Yasi, ngunit hindi ito itinanggi o ipinaliwanag sa kung anong dahilan. Ngunit ang titig ni Cheryl ay parang hindi nasisiyahan kay Jerwin sa pagkakaalam niya, ang relasyon ni na Cheryl at Terence ay kasalukuyang sikreto. Natural lang na hindi gugustuhin ni Pablo na ang kanyang anak na babae ay makipag-date sa isang mahirap na lalaki na nangangailangan ng babae na magbayad habang kumakain, at nangangahulugan iyon na ang relasyon ay hindi pa nababatid sa publiko. Ngunit si Yasi ay nabulalas tungkol doon, at si Cheryl ay nakatitig lamang kay Yasi dahil doon. Hindi ito nasisiyahan kay Jerwin. F***, sa tingin ng lalaking ito ay makakarating lang siya sa mataas na buhay sa pamamagitan ng pagkapit sa kanya. Nanaginip ba siya? Ah, so boyfriend siya ni Cheryl sis. Tumayo lang si Jerwin nun. At the end of the day, boyfriend na ni Cheryl ang guy, ibig sabihin nito ay katunggali siya, kahit na nasa mababang antas. Ngunit hindi pabayaan ni Jerwin ang kanyang pag-iingat dahil lang doon ang kanyang mapagtagumpayan ang pabor ni Cheryl ay matibay na patunay ng kanyang kakayahan. Inabot niya ang kanyang kamay kay Terence. Hi, ako si Jerwin, ang kuya ni Cheryl. Lumaki kaming magkasama, childhood friends kami. Inaasahan ni Jerwin na matarante si Terence at hindi alam kung ano ang gagawin matapos marinig ang kanyang pangalan, ngunit tila hindi siya kilala ng lalaki. Hindi niya maiwasang madismaya dahil doon ay inalok ni Terence ang kanyang sariling kamay. May sopas ako sa kamay, Mr. Ann. Sana hindi mo iniisip. Ako. Ang mukha ni Jerwin ay nanlamig habang nakatingin sa malangis na kamay ni Terence, hindi nakaimik ng mapagtantol niya ang kinatatayuan niya. Ang pakikipagkamay sa kamay ay madudumi ang sarili niya, ngunit siya ang nagpasimula nito sa una.
Napaka-bored niya kung bawiin ang kamay niya ngayon. Walang magawa, hinawakan niya ang kamay ni Terence para makipagkamay, mapait ang mukha niya habang ginagawa iyon. Terence. Ako ang tagasunod ni Cheryl. Pakilala ni Terence. Tagasunod. What the fuck, another term. What the hell, sinusubukan ba siyang kulitin ng lalaki? Bodyguard, kalasag, at ngayon ay tagasunod. Sinubukan lang ba niyang ipakita na boyfriend siya ni Cheryl? 263. Haha. Tumawa si Jerwin habang hinaila ang isang upuan para maupo sa mesa. Kung tatanungin ko kung ano ang ginagawa mo, Mr. Linford. O di ba sinabi ko lang sayo? Follower ako. Ngumiti si Terence. Ikaw. Fucking. Gustong sampin ni Jangwen ang taong ito, ang lalaking ito ay tahasan lamang na tinutuya at binabaliwala siya sa puntong ito. Hindi naman sa lahat ng oras ay kailangan niyang itulak sa mukha niya ang pagiging boyfriend niya, di ba? Hindi man lang siya boyfriend na aprobado ni Pablo Charlton. Hindi akalain ni Jerwin na kikilalanin ni Pablo si Terence, wala talagang paraan. Hindi niya alam kung anong klaseng kalokohan ang mayroon ng batang ito. Paano niya nanalo ang pabor ni Cheryl? At si Terence ay ikaw. Lalo lang siyang ikinagalit ng lahat, alam ng lahat ang tungkol sa kanya noong mga panahong iyon, isa siya sa 4 na Young Masters ng Starfield. 5 taon. 5 taon ng paglipat-lipat at ang mga kabataan ay nakalimutan na ang tungkol sa mga Young Masters. Ngayon ay tinanong pa siya kung ano ang kanyang ikinabubuhay. Kagagaling lang sa pag-aaral sa ibang bansa. Nagpaplanong mag-invest at magsimula ng kumpanya. Mahinang sabi ni Jerwin, may bahid ng pagmamalaki sa boses niya. Oh, mag-company ka ha. Ang ganda niyan, ako na mismo ang magsisimula. Casual na sabi ni Terence. Isang bahid ng galit ang bumalatay sa mukha ni Jerwin. Ako ay nagbabalak na magsimula ng isa sa aking sarili. Akala ba ng lalaki ay ganoon lang kadali na makapagpasimula na lang ng kumpanya? May pondo pa ba siya para doon? Oh. Anong klaseng kumpanya ang iniisip mo, Mr. Linford? Sabi ni Jerwin, may bahid ng pangungutya sa tono niya. Hindi pa sigurado. Ayaw ni Terence na ipaliwanag ito kay Jerwin, nagpaplano siyang magtayo ng kumpanyang gumagawa ng gamot. Ito ay isang bagay na matagal na niyang napagpasyahan. Haha, okay? Tandaan mong kontaken ako pagkatapos mong magpasya, Mr. Linford. Sisiguraduhin kong tutulong ako saan man ko makakaya para sa kapakanan ni Sis Cheryl. Seryosong sabi ni Jerwin. Tulong, ha? Pinulot ni Terence ang kanyang mga labi, ganap na hindi binibili ang inaakalang katapatan ni Jerwin. Pagkatapos ay naghanda si Jerwin na bumangon at umalis, walang saysay na manatili doon sa pakikipag-usap kay Terence. Naisip niya na babalik siya at tingnan ang background ni Terence bago ang anumang bagay. Pagkatapos ng lahat, ang pag-alam sa iyong kaaway ay ang pinakamahusay na paraan upang manalo. Ito ang palaging motto na ginamit ni Jerwin kapag nakikitungo sa mga bagay. Wala pa siyang 2 hakbang mula sa mesa nang hawakan ni Jerwin ang kanyang tiyan, ang kanyang paghinga ay unti-unting lumakas habang tumutulo ang mga butil ng pawis sa kanyang mukha. Magsasalita pa sana siya nang bigla siyang bumagsak, lahat ng kalamnan niya ay nag-iinit habang may lumalabas na bula sa kanyang bibig. Big Bro Jerwin. Nag-aalalang sumugod si Cheryl pagkatapos ng isang paghinto, ang 2 taong kasama ni Jerwin ay sumugod din. Tumawag ka ng ambulansya, bilis. Halatang alam ng lalaking naka-white shirt ang kalagayan ni Jerwin. Tense siya, pero hindi nagpanik. Inilabas naman ng babae ang kanyang phone at tumawag ng ambulansya. Lumingon si Cheryl sa lalaking naka-white shirt habang naglalakad ito. Tyson bro, ang kalagayan ni Jerwin. Nasaan ang may-ari? Nasaan ang may-ari ng restaurant na ito? Umalis ka nga, food poisoning. Ang lalaking naka-white shirt ay si Tyson Suk, isa rin sa 4 na Young Masters ng Starfield. Isang lalaking may tiyan ang lumabas na halatang natatakot habang nakatingin kay Tyson. Mister, hindi tiyak na ito ay food poisoning. Not for certain. Sinabi namin sa iyo na huwag magdagdag ng anumang kulentro at kinsey. Hindi ka ba nakinig? Sabi ni Tyson na may marahas na titig. Kahit anong mangyari kay Ann bro at sisiguraduhin kung mamamatay ang restaurant na ito.
Hindi kami naglagay ng kulantro at kinsey. Sinabi ko pa sa kusina na huwag idagdag ang mga iyon. Maingat na sabi ng may-ari. Walang kulantro o kinsey, hindi siya nagsisinungaling. Sabi ni Terence mula sa dating mesa ni Jerwin habang sinisiyasat niya ang kanilang pagkain. Ngunit may chrysanthemum sa sopas kung hindi ako nagkakamali, si Jerwin ay dapat magkaroon ng allergy sa mga gulay na may malakas na amoy tulad nito na nagre-resulta sa isang epilepsy kung sakaling kainin niya ang mga ito. Chrysanthemum. Napahinto si Tyson matapos lumingon sa may-ari. May chrysanthemum sa pagkain. Oo, meron. Tumango ang may-ari. Palagi kaming nagdaragdag ng chrysanthemum sa aming mga sopas, nakakatulong itong lumamig sa panahon ng tag-araw. Kumunat ang noo ni Tyson. Bakit hindi mo sinabi kanina? Ngunit naunawaan niya na hindi niya masisisi ang may-ari nito, wala naman siyang sinabi noon pa man. Ang paggamit ng chrysanthemum sa mga sopas ay napakabihirang sa Hilaga, at naisip lang ni Tyson ang tungkol sa kulantro at kinsey na palaging dumarating sa napakalaking halaga. Sino ang nakakaalam na dapat mayroong chrysanthemum? Bumalik si Terence sa kanyang upuan pagkatapos noon, naghahanda na ipagpatuloy ang kanyang pagkain. Sinuri lang niya ang pagkain ni Jerwin dahil wala siyang magandang impresyon sa kanya, ayaw niyang madala ang may-ari sa problema ni Jerwin. Ang may-ari ay sumulyap kay Terence nang may pasasalamat, kung hindi dahil kay Terence na inalis ang problema, mahihirapan siyang pamahalaan ng restaurant na may label na pagkalasan sa pagkain. Terence, may iligtas mo ba si Jerwin bro? Alam ni Cheryl ang banayad na tensyon sa pagitan ni Jerwin at Terence kanina, ngunit si Jerwin ay isang kapatid pa rin mula sa kanyang pagkabata, at ang kanilang mga pamilya ay malapit din na konektado. Hindi siya magiging maganda kahit kaunti kung may nangyari kay Jerwin sa harap mismo ng kanyang mga mata. Nang marinig ni Terence na kilalanin ang sanhi ng epilepsy ni Jerwin, itinulak niya ang kanyang huling pag-asa kay Terence nang hindi namamalayan. Hindi niya alam kung kailan ito nagsimula, ngunit nakita na ngayon ni Cheryl si Terence bilang isang pag-iral na may kakayahan sa anumang bagay. Pagluluto, pagparada, pagwawalis ng mga gangster at mga delinquent. Magisiyasi na naipit sa bakod ay isang bagay na pinuntahan niya si Terence nang walang pag-aalinlangan. Hanggat nandoon si Terence, anumang problema o kahilingan niya ay maasikaso. Bilang resulta, nagkaroon si Cheryl ng isang uri ng pag-asa kay Terence. Kaya ko, pero ayoko. Sabi ni Terence sabay tingin kay Jerwin. Ikaw. Nagalit si Tyson sa sinabi ni Terence. Ano bang problema mo, uupo ka na lang at manunood. Alam mo ba kung saang pamilya galing si Jerwin? Hayaan mo silang malaman ang tungkol dito at patay ka na. Oh. Maghintay kayo ng ambulansya, kung gayon sigurado akong makakaligtas ang taong ito sa susunod na 10 minuto. Sabi ni Terence habang nakatingin kay Tyson na para bang isang retard. Tingnan natin kung patay na siya o ako. Ikaw. Hindi makahanap ng sagot si Tyson, isa itong pananakot na nakasanayan na niyang itapon, lalo na sa kung gaano siya kalupit na namuhay sa buhay niya. Hindi niya inaasahan na hindi maiiwasan iyon ni Terence. 264. Man, ang hirap mo, Jerwin bro. Tyson bro, pinatay ka lang yan. Umiling si Yasi na nagkomento, naaawa sa malas na si Jerwin. Sa totoo lang, hindi niya masyadong gusto si Jerwin. May kadiliman sa kanya, at hinahabol din siya ng lalaki na si Cheryl. Ang kanyang impresyon sa kanya ay hindi maganda. Kung tutusin, pakakasalan niya ang parehong lalaking pinakasalan ng kanyang soulmate. Kailangan niyang pakasalan si Jerwin kung pinakasalan siya ni Cheryl, at hindi niya iyon gusto. Kaya talagang magandang balita kung namatay si Jerwin, dahil hindi na siya mapapangasawa ni Cheryl. Dahil patay na siya. Bagaman, hindi inakala ni Yasi na Cheryl ay magiging full retard at ikakasal sa bastard, ngunit ang dalawa ay magkaibigan noong bata pa. Si Jerwin ay halatang interesado din kay Cheryl, paano kung si Uncle Charlton ay hindi makapag-isip ng maayos isang araw at nagpas siyang pakasalan si Cheryl kay Jerwin. Kaya't nakita ni Yasi ang kanyang sarili na napakaswerte para kay Jerwin na namamatay. Hindi niya gustong magmukhang masamang tao, gayunpaman, at nagpa siya na ay pinanglahat ng ito kay Tyson. So, Yasi, anong pinagsasabi mo?
Hindi alam ni Cheryl kung paano magre-react dito ang soulmate niyang ito ay nagbibiro sa oras na ganito. Ngunit naunawaan ni Cheryl kung ano ang nasa isip ni Yasi nang malinaw sa kanyang sarili, hindi rin niya gusto si Jerwin, natural. Isa lamang siyang kapatid na lalaki sa kanya. Iyon lang ang naroon. Ngunit hindi niya hahayaang mamatay si Jerwin sa harap niya. Isinasantabi ang relasyon ng kanilang mga pamilya, maganda pa rin ang pakikitungo ng lalaki sa kanya noong bata pa siya. Kahit na hindi siya sisihin ng kanyang ama ay masama pa rin ang loob niya. Kung tutuusin, hindi pa siya magkakaroon ng tunay na kapatid na titiisin ang kanyang mga batang Miss Tantrums. Sina Julian at Jerwin ang pinakamalapit sa kanya. Ano? Totoo naman. Mamamatay si Jerwin bro dahil sa sinabi ni Tyson bro. Seryosong sabi ni Yasi. Alam ko. Lihim pa ring galit si Tyson bro kay Jerwin bro, kaya gusto niya itong patayin. Bakit niya pipigilan si Shield bro na iligtas siya kung hindi? Si Yasi ay isang batang babae na gustong masunog ang mundo, gusto niya ng kaguluhan. Para sa layuning iyon, ginawa niya Tyson ang hindi pagpayag ni Terence na iligtas si Jerwin na naging sanhi ng pagkamatay ni Jerwin dahil sa galit nito sa kanya. Yasi, anong sinasabi mo? Bakit ako magagalit kay Ann bro? Alam ni Tyson kung anong klaseng personalidad mayroon si Yasi, ngunit alam din niyang hindi ito isang babaeng kayang tumawid. Kahit naasar siya, tanging ang sarili niya ang naipaliwanag niya. Dahil ninakaw ni Ann bro ang girlfriend mo. Nakangiting sabi ni Yasi. Nagdilim ang mukha ni Tyson nang tamaan ni Yasi ang marka, bigla na lang siyang hindi maganda, ngunit napigilan niya ang kanyang emosyon. Matagal ko nang nakalimutan ang tungkol sa mga bagay mula sa paaralan, lalo na't kinasusuklaman ko pa rin siya dahil dito. Tyson bro, Yasi. Tumigil ka nga sa pagsasalita dyan. Nagsisimula ng magpanik si Cheryl habang tinitingnan kung gaano kahirap ang paghinga ni Jerwin sa lupa. Lumingon siya kay Terence. Halika, Terence, iligtas mo siya, okay. Ito ba ay bahagi ng aking trabaho? Tanong ni Terence. Oo, nag-alinlangan si Cheryl. Isipin mo ito bilang isang personal na kahilingan. Sige na. Hindi nais ni Terence na makisali sa negosyo ng ibang tao, ngunit hindi niya talaga kayang tanggihan si Cheryl na humingi ng tulong sa kanya. Maaaring nakaramdam ng alitan si Terence kung sinabi sa kanya ni Cheryl na obligasyon ito, ngunit gagawin pa rin niya ito. Ang paggawa nito ng personal na kahilingan ni Cheryl ay nagbigay lamang sa kanya ng higit na dahilan upang iligtas ang buhay ng lalaki. Lumakad si Terence kay Jerwin, hindi sinasadya bago itinaas ang kanyang talukap. Nilinggan niya si Tyson. Hoy, kunin mo siya para sa akin. Okay. Hindi alam ni Tyson kung ano ang propesyon ni Terence, ngunit nagawa ng lalaki na matukoy ang eksaktong dahilan ng epilepsy. Kahit si Cheryl ay humingi ng tulong sa kanya, ito lang ang magagawa niya para umasa kay Terence sa puntong ito. 10 minuto na ang nakakalipas, at ang ambulansya ay wala pa ring nakikita. Maaaring tama si Terence tungkol sa pagkamatay ni Jerwin bago pa man dumating ang ambulansya. Itinaas ni Tyson ang lalaki, at sinimulan ni Terence na pinindot ang ilang acupuncture spot sa likod ni Jerwin habang nakatingin sa gilid sina Cheryl at Yasi, ang isa sa kanila ay nag-aalala at ang isa naman ay curious. Bumalik ka. Sabi ni Terence habang nakataas ang ulo kina Cheryl at Yasi. Oh, okay. Hindi alam ni na Cheryl at Yasi kung bakit, ngunit nakinig sa utos ni Terence. Ano naman sa akin? Hindi alam ni Tyson kung bagay din ba iyon sa kanya. Hindi ba siya mahuhulog kung umatras ka? Sabi ni Terence, pinaikot ang kanyang mga mata. Wala kang pakialam, di ba? Hindi, ako. Hindi. Sabi ni Tyson pagkatapos ng isang paghinto. Ano ang pinag-uusapan ng lalaki? Bakit niya naisip ang hawakan si Jerwin? Blerg. Katatapos lang ni Tyson sa kanyang pangungusap nang ibinuka ni Jerwin ang kanyang bibig upang ilabas ang pagkain na kanyang kinain, ay spray ito kung saan at malungkot na inilapag ang karamihan sa mga nilalaman kay Tyson na nakahawak sa kanya mismo sa kanyang harapan. Ang mukha niya ngayon ay may patong na ng piyok, ngunit si Tyson ay kumapit at nagtiis matapos itong magyelo at muntik ng mabitawan.
Subro. Ang babaeng lalaki ay isang uri ng tagasunod ni Tyson. Naglakad siya na may dalang tisyo sa gulat matapos masuka si Tyson. Naiinis si Tyson sa abot ng kanyang makakaya, ngunit winawagayway pa rin ang isang dismissive na kamay sa tissue dahil umiikot na ngayon ang mga eyeballs ni Jerwin. Malapit na siyang magising. Natural na ayaw niyang magising si Jerwin na abala sa pagpupunas ng mukha. Bro, kumusta ang pakiramdam mo? Tyson. I feel much better. Sabi ni Jerwin, mahina habang nakabuo ng pangungusap. Pagkatapos ay lumayo si Terence, hindi nag-abala na bigyan ng isa pang tingin si Jerwin. Mabubuhay siya. Ipagastric lavage siya at magiging maayos siya. Isang komplikadong ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Jerwin. Natural, alam niya na si Terence ang nagligtas sa kanya. Siya ay nasa sakit, ngunit hindi nawalan ng malay, pagkatapos ng lahat. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman sa tulong ni Terence mula sa pananaw bilang kanyang karibal sa pag-ibig. Maaaring patay na siya kung hindi dahil kay Terence, ngunit hindi niya maibaba ang ulo sa kanya at sumuko kay Cheryl. Ito ay isang bagay na hindi niya kayang gawin. Saglit siyang nag-alinlangan bago nagsalita kay Terence, mahina pa rin ang boses. Mr. Linford, salamat sa ginawa mo. Tatandaan ko ito at babayaran kita balang araw. No need, hindi ko kailangan na gantihan mo ako. Sinabi ni Terence na ikinaway ang kanyang kamay, lubos na hindi interesado na bayaran siya ni Jerwin. Iniligtas niya siya dahil lang kay Cheryl. 265. Nagkaroon ng suka sa sahig, ngunit ang may-ari ay hindi kailanman nagbitaw ng kahit isang salita. Ito ay paraan, mas mahusay kaysa sa may mamatay sa kanyang restaurant, lalo na mula sa pagkaing inihain niya. Kahit ano pa, kailangan ko pa ring magpasalamat sa iyo. Ako ay isang tao na hindi mahilig umutang sa sinuman, balang araw ay babayaran kita. Nag-anunsyo si Jerwin, walang pakialam sa sinabi ni Terence. Naging magkaaway ang dalawa. Ang pagliligtas sa kanya ni Terence ay dahil kay Cheryl, at nakilala iyon ni Jerwin. Pagkatapos ay bumaling siya kay Cheryl nang may pasasalamat. Cheryl sis, hindi ako naging mabuti sa iyo nang walang kabuluhan. Para naman kay Yasi. Walang masabi si Jerwin tungkol dyan, dahil ganyan talaga ang babae, laging nang aasar basta ang taong iyon ay nagagalit sa kanya. Hindi alam ni Jerwin kung paano siya napunta sa masamang panig nito, ngunit tila hindi niya ito gusto. Wala lang, basta ayos ka lang. Nakahinga ng maluwag si Cheryl matapos makitang ligtas at maayos si Jerwin. Ngunit dapat pumunta ka pa rin sa ospital para gawin ang sinabi ni Terence, para walang problema. Tinatreto na ngayon ni Cheryl si Terence na parang isang encyclopedia sa isang punto. Ang mga salita ni Terence ay nagsimulang maimpluwensyahan si Cheryl. Siyempre. Ngumiti si Jerwin habang ang puso niya ay kumirot sa sakit. Naalala niya ang mga lumang araw kung saan nakinig si Cheryl sa kanya na parang isang mabuting batang babae, palaging itinuturing ang mga salita ng kanyang kuya bilang ganap. Ang sinumang magsabi ng anumang bagay laban sa kanya ay makakatanggap ng pananalaki mula kay Cheryl, ngunit sa ngayon ay mayroon na siyang bagong lalaki sa kanyang buhay. Ito ay isang panghihinayang pag-unlad. Naisip ni Jerwin na maaari na niyang simulan ang opisyal na pakikipag-date kay Cheryl pagkatapos bumalik sa Starfield. Hinding-hindi hahayaan ng mga Charltons na makipagrelasyon si Cheryl ng ganito kaga, at nagbigay iyon ng kumpletong kumpiyansa kay Jerwin. Ito ang dahilan kung bakit niya nakilala si Tyson, na bahagi ng 4 na Young Masters bago pa man lang bumisita kay Cheryl o magtanong tungkol sa kanya. Hindi niya inaasahan na magkataong makakabangga niya si Cheryl ng ganoon sa restaurant ng theme park, para lang malaman na may partner na siya ngayon. Isang lalaking mukhang katamtaman, kaya naisip ni Jerwin kung siya ay nasa rebellious stage, na nakakakuha ng sarili niyang isang mahirap na lalaki dahil lang sa teenage angst. Ngunit ang ibinunyag ni Terence ay nagbago agad ng impresyon na iyon. Isang tingin lang sa kanyang sopas at narut na ng lalaki ang problema, pilit na inilabas ang lahat ng pagkain na naubos niya sa pamamagitan lang ng ilang pagpindot sa kanyang likod. Walang average tungkol doon. Ang pag-uusap ni Cheryl kay Terence ay nagpatibay lamang sa katotohanang iyon na unawaan na ngayon ni Jerwin na siya ay naging bulag. Si Terence ay hindi kasing simple ng kanyang inaakala.
Terence, mailigtas mo ba si Jerwin bro? Nako, kaya ko, pero ayoko. Ang mga simpleng salitang iyon ay nagpapahiwatig na si Terence ay higit sa kakayahan na iyon. Mas may kakayahan siyang magligtas ng buhay ay isa lamang kilos sa kanya. Ito ang nag-udyok kay Jerwin na muling suriin kung anong antas ang kanyang kalaban, pinalitan na niya ang kanyang paghamak at kumpiyansa ng pagkilala. Tumunog ang sirena ng ambulansya mula sa malayo, walang hadlang kahit sa theme park. Gabi na sa kabila noon dahil sa layo ng ospital at parke. Lumabas sa ambulansya ang ilang staff ng ospital at pumasok. Nasaan ang pasyente? Dito. Kumaway si Tyson. Allergy sa pagkain, pero naisuka na niya. Kailangan niya ng gastric lavage. Sige, kaibigan ka ba o kapamilya ng pasyente? Ilalagay na sana ng staff si Jerwin sa stretcher nang kumaway siya ng kamay para magsenyas kung hindi. Mas gugustuhin pa niyang masaktan kaysa ipahiya ang sarili sa harap ng kanyang koga sa pag-ibig. Kaibigan niya ako. Sabi ni Tyson. Hindi na kailangan ng stretcher, tutulungan ko siya. Habang inaalalayan ni Tyson si Jerwin, lumabas sila ng restaurant bago pa man maglinis ng suka ang may-ari. Gayunpaman, marami pa rin sa mga customer ng restaurant ang nagpasya na umalis. Medyo nakakadiri kasi ang eksenang katatapos lang. Nawala na rin ng gana sina Cheryl at Yasi, tatawagan na sana nila si Terence para umalis nang napagtanto nilang ibinuhos pa niya ang bibig niya sa mesa. Hindi alam ni Cheryl kung ano ang sasabihin doon, hindi ba siya naiinis. Si Terence ay talagang hindi nakita na kahit kaunti ay kasuklam-suklam siya ay nakakita ng mas masahol pa, kailangan pa rin kumain anuman ang kanyang gana. Sa totoo lang, masama ang pakiramdam ng may-ari, ibinalik niya ang pera kay Terence, dahil nalutas pa nga ng lalaki ang isang malaking problema para sa kanya. Hindi niya naramdaman na nawalan din ng gana sina Cheryl at Yasi. Hindi pinagalitan ni Cheryl si Terence o ano paman habang nag-e-enjoy ito sa pagkain, tahimik lang itong pinanood hanggang sa matapos. Nalaman niyang mas palaisipan ng lalaking ito habang mas matagal niya itong kilala, para siyang isang taong walang alam at lahat ng bagay sa parehong oras. Siya ay tila parehong walang hiya at isang pervert, ngunit isa ring taong may napakalakas na prinsipyo. Si Cheryl ay hindi tanga, hindi lahat ay maaaring mapanatili ang nangungunang 10 grado sa isang paaralan tulad ng Starfield's First School. Nilabanan niya si Terence at nagalit pa sa kanya sa unang pagkakataon na italaga siya ng kanyang ama sa kanya, labis na naguguluhan kung bakit niya ito ginawang magsasaka noong una. Ngunit napagtanto niya sa paglipas ng panahon na si Terence ay isang may kakayahang tao. Ayaw niyang aminin, ngunit ito ay isang bagay na inamin niya. Hindi na ba kayo kumakain? Kinukuha ko na lahat. Tanong ni Terence habang nakatingin sa dalawang natitirang set ng pagkain. Oo, kainin mo lahat. Tumanggaw si Cheryl. At winalis ni Terence ang lahat sa kanyang bibig. Wow, shield bro. Napakurap si Yasi, nagulat habang pinagmamasdan si Terence na nilinis ang mga mangkok. Pero mag-bungee jumping tayo. Hindi hinayaan ni Cheryl na mapunta sa kanyang mood ang nangyari kanina matapos mawala ng gana dito. Parang estranghero ngayon si Jerwin, lalo na sa kinikilos niya. Nandoon pa ang pagkapoot niya kay Terence, at nakaramdam ng inis si Cheryl. Ang imahe ng kuya na binuo ni Jerwin ay biglang gumuho noong araw na iyon. Ah, okay. Pagkatapos ay lumabas si Terence kasama sina Cheryl at Yasi, sumulyap sa isang lalaki na may namumuong mukha na may malabong ngiti bago umalis. Manuel bro, mag-bungee jumping sila. Sabi ni Miggy habang minamasahe ang pisning ginulo ni Yasi, hindi man lang siya makapagsalita ng maayos ngayon. 266. Nakuha ko. Sagot ni Manuel na madilim ang mukha habang tinitiis ang sakit na dulot ng pagtapak sa kanya ni Yasi. Hindi siya mabigat o malakas, ngunit ang lahat-lahat na sipa na tulad niyan ay makakasakit na magmumula sa sinuman. Mas lalo pang sumama ang mukha ni Mark, may mga bendahe na nakapulupot sa kanyang ulo dahil sa pinsalang dulot ng sapatos ni Manuel. Pinagsisihan niya ang kanyang kawalang ingat, hindi sila haantong sa ganito kung hindi siya nag-isip ng ideyang nakakapagpapahina. Ang kanyang plano ay talagang maipapatupad, ngunit ang target at lokasyon na kanyang pinili para dito ay malayo sa marka.
Kung si Cheryl lang ang naruroon ay maaaring maging isang mainam na plano. Ngunit pinili nila ang oras kung kailan nandoon lahat sina Cheryl, Yasi, at Terrence. Epektibo nitong binawasan ng kalahati ang epekto nila sa kanila. Ang pinakamasamang bahagi ng lahat ay ang lokasyon na kanilang napagpasyahan. Ang pagsusuot ng nakakatakot na mga costume sa isang haunted house, pagkatapos ng lahat, ay nagpapahiwatig ng psikolohikal na hindi ito totoo, na sila ay peke, tulad ng lahat ng iba pa doon anumang gabi kung saan si Cheryl ay nag-iisa at maaaring matakot siya hanggang sa mamatay. Ang kasabihan ay hindi para sa wala. Ang ganitong uri ng bagay ay nagawa na bago ito ay naipublish sa mga papeles. May baliw na high schooler na ito na lumabas ng gabing-gabi para takutin ang mga tao na naka-costume, at talagang nagawa niyang patayin ang 2 biktima sa ganoong paraan. Si Mark sa kanyang nakagawiang sarili ay susuriin ang mga detalye ng plano upang masuri ang pagiging praktikal nito. Siya ay isang maingat na tao, kung tutuusin. Ngunit nagmamadali siya ngayon, wala masyadong oras, at may Manuel na nagpaypay ng apoy sa pamamagitan ng pagsuporta sa kanya. Ang pagiging mainitin ng ulo ay isang bagay na dapat pag-iingatan ng lahat, kahit na ang pinakamatalinong tao ay mahuhuli sa sandaling ito at makikipag-usap sa isa pang mainitin ang ulo na nagpapasaya sa lahat at nalinlang. Maraming krimen ang nangyari dahil sa panlabas na panghihikayat na nagre-resulta sa kawalang ingat na kanilang ikinalulungkot. Hindi ba alam ng mga taong tulad nito ang kahihinatnan ng mga krimeng iyon? Hindi. Ganyan ang pangyayaring ito ngayon. Ang mukhang katawa-tawa na planong tulad nito ay nagtagumpay lamang sa suporta at kasunduan ni Manuel. Masyadong masigasig si Manuel tungkol sa pagtanggal kay Cheryl para sa kapakanan ng pagbibigay ng malaking regalo kay Master Bean. Ito ang dahilan kung bakit siya walang ingat. Si Mark naman ay ganoon din ang iniisip. Nais niyang hayaan ang kanyang pamilya na kontrolin ang mga industriya ng Pablo at lumilipas ang oras. Ito ay kung ano ang ginawa sa kanya reckless pati na rin. Pagkatapos lamang na huminahon ay napagtanto ng dalawa kung gaano katawa-tawa at kapintasan ang kanilang pagkana, pagtanggal ng isang totoong buhay na kaso mula sa mga pahayagan at itinapon ito sa kanilang sarili. Tingnan kung saan sila nakuha. Gin bro, mag-bungee jumping sila, anong gagawin natin? Sabi ni Manuel, lumingon kay Mark. Kailangan natin siyang patayin sa isang tiyak na putok. Sa pagkakataong ito wala nang kawalang ingat. Nagnanga ang mga ngipin ni Mark. Ayos lang, Gin bro, may kasalanan din ako. Sabi ni Manuel sabay wave ng kamay. Maging ang dakilang general na si Guanxi ay nawalan ng estado sa digmaan ng 3 kaharian dahil sa kanyang kapabayaan. Bakit tayo magiging exempt sa kapabayaan kahit na ang general ng 5 tigre ay madaling kapitan? Minamaliit natin ang kalaban. Oo, tama ka. Mas gumanda ang kalooban ni Mark nang marinig ang mga salita. Ito ay totoo kahit si Guanxi ay nakagawa ng mga mapang wasak na pagkakamali. Ano ang mali sa kanyang panggugulo sa isang pagkakataon? Gin bro, sa tingin ko ang bungee jumping ay ang pinakamahusay nating pagbaril sa pagpatay kay Cheryl. Nakangiting sabi ni Manuel habang hinihinaan ang boses. Gusto niyang tanggalin si Cheryl para lang makuha ang kumpanya ng real estate kay Master Bean para makuha ang pabor niya, pero ngayon naging personal ito. Ganito ba ang tibok ng kanyang bituka kung hindi dahil kay Cheryl? Ang utang na ito ay hindi maaaring hindi mabayaran. Oh, paano? Tiniyak ni Mark na pag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay hanggat maaari sa pagkakataong ito. Gin bro, isipin mo ang isang aksidenteng nangyayari sa bungee jumping. Naputol ang lubid, halimbawa. Hey, walang maghahinala na isa itong pagpatay. Mas simple din itong i-execute, di ba? Ngumisi si Manuel habang sinasabi ang kanyang plano. Oo, maputol ang bungee jumping rope, mabuti. Tumango si Mark. Kailangan niyang sabihin ng Manuel na ito ay isang tuso. Ang paghihinala ay isang mas mababang posibilidad dito, at kahit na pinaghihinalaang ito ay isang pagpatay, mahirap makahanap ng ebidensya. Hanggat sila ay may kakayahan, karamihan sa mga ebidensya ay madaling mapangalagaan.
Ang magiging epekto nito ay ang pagsasara ng theme park dahil sa insidente, ngunit ang isang bagay na tulad noon ay isang maliit na ripple sa isang malaking organisasyon tulad ng Pablo Industries. Oo, hangga't malalaman natin kapag nakuha na ni Cheryl ang kanyang turn, kailangan lang nating maghanda ng lubid na pinakialaman natin para magamit niya. Iyon ang karagatan sa ilalim ng lambak na iyon, kailangan lang nating ipagpaliban ang pagliligtas at metatengay na siya ng agos, saliado na ang kanyang kapalaran. Sabi ni Manuel. May mas kaunting panganib na kasangkot at mas madali din ito. Hanam. Bungee jumping. Sige, tatawagan ko ang manager at ipa-opera ko siya ng direkta kay Miggy. Iwasan natin ito. Ayaw ipahiya ni Mark ang sarili sa pagbenda sa kanyang ulo. Masyado siyang nakakaakit ng atensyon sa hitsura niya ngayon, ayaw niyang maghinala sina Cheryl at Yasi. Hindi niya gaanong nakilala si Cheryl, pero kahit ilang beses na silang nagkita sa mga handaan. Natatakot siya na baka makilala siya ni Cheryl. Pagkatapos ay tinawagan niya si Manager Zhang, ang taong nakausap niya kanina para i-coordinate ang insidente sa haunted house. Hindi siya nagtanong ng mga detalye pagkatapos matanggap ang tawag, direktang makipag-ugnayan kay Miggy para ihanda ang susunod na hakbang ng scheme. Si Manager Zhang ay bahagi ng pangunahing lahi ng pamilya ng Jin na binabantayan siya ni Gaston, ang lalaki ay may bahagi ng ibinulsa na pera mula sa theme park. Karamihan sa pera na iyon, natural, napunta sa House Jin, ngunit ang kanyang sariling bahagi ay marami. Kapag nalaman niya ito ay magiging sanhi ng kapahamakan para sa kanya, at nangangahulugan iyon na kailangan niyang tumahimik at gawin ang sinabi sa kanya ni Mark. Kaya naman dinala ni managers ang si Miggy sa control center para sa bungee jumping nang hindi nagtatanong ng anuman matapos sabihin sa kanya ni Miggy ang tungkol sa plano ni Manuel. Nagpalit si Miggy ng damit ng isang empleyado, ngayon ay isa sa mga taong namamahala sa seksyon ng bungee jumping. Ang lalaking pinalitan niya ay pamangkin ni Manager Zhang at walang makakapansin. 267. Ang bungee jumping ay isang aktibidad na sumikat sa mga nakalipas na taon. Ang bungee jumper ay tatayo ng humigit kumulang 40 metro ang taas, alinman sa isang tulay, tore, skyscraper, cable car, o kahit isang hot air balloon. Ikakabit sila sa isang mahabang rubber rope bago ibuka ang kanilang mga braso para tumalon muna pababa. Napakahaba ng goma at nagbigay ito ng ilang segundo ng free fall bago ito humigpit at huminto sa pagkahulog ng tao ng mas malayo. Pagkatapos ay ita-bounce nito ang tao pabalik pagkatapos maabot ang pinakamababang posibleng punto bago hayaan silang matamba muli. Ang tao ay tatalbog pataas at pababa ng ilang beses bago matapos ang proseso. Pumunta si Terence para kumuha ng 3 tiket at tumakbo si Miggy sa harap nila bilang isang empleyado, sa pag-aakalang hindi alam ni Terence kung sino siya. Hanem. Cheryl, anong meron sa mukha niya? Namumula lahat. Tanong ni Yasi kay Cheryl habang ini-inspection ang mukha ni Miggy. Ewan ko, baka kinurot siya ng kung sino. Why do you care, Yasi? Tumibok ang puso ni Cheryl habang iniisip ang bungee jumping na magaganap sa lalong madaling panahon. Hindi siya kasing tapang ni Yasi, gusto lang niyang alisin ang masamang damdamin sa loob niya nang magpasya siyang mag-bungee jumping, pero ilang sandali na lang ang layo niya sa pagtalon pababa ng 40 metro. Oo, patuloy na nakatingin si Yasi kay Miggy. Ang weird talaga ng mukha mo. Naasar si Miggy. What the fuck, ikaw ang may gawa nito. Kakaiba. Sinubukan ni Miggy na panatilihin ang ngiti sa kanyang mukha. Haha, I was born with this face. Sige, kayong tatlo ay kailangang pumirma sa isang kasunduan at ipasukat ang inyong timbang at presyon ng dugo. Mayroong isang kasunduan na kailangang lagdaan ng mga kalahok, kasama dito ang ilang mga pahayag na nagtatanong sa mga kalahok tungkol sa mga problema sa puso at paningin, halimbawa. Ang anumang mga aksidenteng dulot ng pagtatago ng mga kondisyong tulad nito ay hindi magiging responsibilidad ng theme park. Pagkatapos noon ay ang insurance ang mga bayarin ay kasama na sa tiket. Nandoon si Miggy upang ipapatay si Cheryl sa unang lugar, hindi siya nagsikap ng husto habang sinusukat niya ang presyon ng dugo at timbang ng katawan. Nag-wave siya ng kamay. Sige, okay na kami.
Sino mauuna? Tanong ni Miggy pagkatapos ayusin ang mga dokumento. Cheryl muna. Para sa iyo ang unang pagkakataon. Sabi ni Yasi na may malaking ngiti sa labi. Pumayag kami, tama. Hindi namin ginawa. Umirap si Cheryl bago nagsalita ng mahina. Sige, mauna na ako. Ang napagkasunduan nila, gayunpaman, ay hindi ang utos na mag-bungee jumping sila. Ito ay tungkol sa pagpapakasal nila sa parehong lalaki. Si Cheryl, bilang kapatid, ay natural na magkakaroon ng unang gabi pagkatapos ng araw ng kanilang kasal. Maayos ang ganitong bagay kapag pinag-uusapan nila ito noong bata pa sila, ngunit natural lang na mapahiya si Cheryl tungkol dito ngayon. Tuwang-tuwa si Miggy nang marinig ang mga salita ni Cheryl. Ang una niyang pagpunta ay naging mas madali ang mga bagay. Sumama ka sa akin. Naglakad si Cheryl sa harap ni Yasi habang si Terence ay naglalakad sa likuran nilang dalawa, iniisip kung dapat ba niyang ilantad si Miggy ngayon. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa panig ni Pablo ng sandaling iyon at ayaw niyang alertuhan ang kaaway. Tinawagan niya si Fredo para tingnan kung ano ang sasabihin niya. Uncle Fredo, ako si Terence. Nasa theme park kami at may nagbabalak laban kay Miss Charlton. I-expose ko ba siya o tahimik na tanong ni Terence. Sandali lang, kukonsulta ako kay Mr. Charlton. Pagkatapos ay ibinaba ni Fredo ang telepono saglit bago bumalik. Mr. Linford, nakausap ko na si Mr. Charlton. Sinabi niya na mas mabuti para sa iyo na magpigil sa sandaling ito, nagpaplano siya ng isang pukana at ang pag-aalerto sa kaaway ay hindi para sa aming pinakamahusay na interes. Naiintindihan ko. Titingnan ko kung ano ang magagawa ko. Tumanggo si Terence. Siyempre, lahat ng ito ay isinasaalang-alang na si Cheryl ang unang prioridad. Mangyaring huwag mag-atubiling alisin ang anumang agarang banta sa kanyang kaligtasan. Dagdag ni Fredo. Siyempre. Poprotektahan ko sina Cheryl at Yasi. Pero Fredo, mas mabuting pumunta ka sa theme park kung may oras ka. Gusto kong sundan ang kalaban at makita kung sino ang nasa likod nito mamaya. Sabi ni Terence. Sige, pupunta ako dyan, dapat mga 20 minutes lang kung magmadali ako. Saan ka ba sa theme park? Tanong ni Fredo. Seksyon ng bungee jumping. Sabi ni Terence. Sige, doon ka na lang. Sabi ni Fredo bago ibinaba ang tawag. Pagkatapos ay naabutan ni Terence ang mga babae na umaarte na parang kakababa lang niya sa telepono kasama ang isang kaibigan. Hindi kailanman maghahinala ang sino mang may libre ni Miggy. Sa pagkakaalam niya, hindi man lang alam ni Terence na siya ang walang mukha na walang laman mula sa haunted house. Umakyat si Terence upang makita si Cheryl na naglalagay ng gamit at lubid sa ilalim ng tagubilin ni Miggy. Napakunot ang noo niya, gusto niya itong pigilan, ngunit nag-alinlangan siya sa sinabi ni Fredo. Ayaw ni Pablo na alertuhan niya ang kalaban, ngunit hindi niya iligtas si Cheryl kahit na gusto niyang pakialaman ang lubad. Ang pinakamainam na paraan ay ang tumalon kasama si Cheryl na nakatali na mababawasan ang panganib, ngunit papayag ba si Cheryl dito? May iniisip siya nang magsimulang matakot si Cheryl habang nakatingin sa alon. Ako, gusto ko munang maghanda. Nag-aalala si Miggy na baka mag-check out si Cheryl, ngunit wala siyang magagawa. Ang lubod ay pinakialaman, at para lamang kay Cheryl hindi niya ito papayagang gamitin ng iba. Hindi niya gustong gawin ito, ngunit ngumiti siya at sinubukang palakasin ang loob nito. Huwag kang mag-alala, kung gayon, huwag kang mag-alala. Ngunit tandaan na ayos lang. Kahit sino ay matatakot na mag-bungee jumping sa unang pagkakataon, ngunit tandaan lamang na ang kailangan mo lang gawin ay ipikit ang iyong mga mata at ibuka ang iyong mga braso at mabubuksan mo ang iyong mga mata sa isang bagong mundo. Si Miggy ay nag-bungee jumping noon, at iyon ang nagbigay lakas sa kanyang mga salita. Hindi ito nagdulot ng anumang hinala mula kay Cheryl, ngunit nakita lamang ito ni Terence na nakakatawa. Gayunpaman, sa pag-aalinlangan ni Cheryl, binigyan niya mas maraming oras si Terence para pangasiwaan ang sitwasyon. Casual siyang naglakad at kinuha ang lubid na nakakabit kay Cheryl para mas malapitan niyang tingnan. Anong ginagawa mo?
Agad na pinigilan ni Miggy si Terence. Hindi mo basta-basta mahawak ng lubid na ito, paano kung maputol mo ito at tumalon siya pababa ng putol na lubid? Magagawa mo bang managot dyan? 268. Nabalisa si Miggy na walang dapat sisihin siya ay tumalon sa pagkakataong ibinigay sa kanya ni Terence. Tinitingnan ko lang, ano ang pinagkakaabalahan mo? Bahagyang ngumiti si Terence bago ibinalik ang lubad. Sinabihan siya ni Uncle Fredo na huwag alertuhan ang kalaban, kaya wala siyang dahilan para harapin si Miggy dito. Ngunit habang tumatagal si Cheryl ay kinaladkad ang mga bagay sa mas maraming oras na kailangang dumating si Uncle Fredo. Umaasa si Terence na magpahinga ng mas matagal si Cheryl. Handa ka na ba ngayon? Nagsisimula ng mag-alala si Miggy. Miss, may schedule at time limit dito. May mga nakapila sa likod mo, di ba? Marami tayong cableways, pero paano kung mapuno ito mamaya? Ay! Susubukan ko ulit kung gayon. Tulad ng ibang unang jumper, tumaas ang tibok ng puso ni Cheryl habang iniisip ang mangyayari. Muli siyang tumayo habang pinalakas siya ni Miggy. Wala lang talaga, ipikit mo lang ang mga mata mo tapos na yan, hey, ipikit mo lang ang mga mata mo at malapit ka nang mamatay. Okay. Tumanggaw si Cheryl na parang gusto niyang tapusin ito. Umakyat siya sa gilid at tumingin sa ibaba, nagsimula siyang mahilo sa nakita. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit muling binuksan ang mga ito upang makita ang takot na lumalaki. Hindi na siya makating sa ibaba. Hindi ko kaya, natatakot pa rin ako, kailangan ko ng oras. Ako. Hindi na alam ni Miggy ang gagawin, gusto niyang sipin ang manggugulo na ito. Ngunit hindi ito isang bagay na maaari niyang gawin sa publiko kasama ang ibang mga tao na nanunood. Baka sisihin pa nila ang pagkaputol ng lubid sa kung gaano siya kagaspang. Hindi tanga si Ma, bakit niya gagawin ang bagay na iyon sa dami ng taong nakatingin. Nandoon din sina Terence at Yasi. Miss, hindi mo ba pinaghihintay ang ibang tao? Hindi masyadong masaya si Miggy. Yasi, baka mauna ka. Ay! I really need some time to prepare. Sabi ni Cheryl habang naglalakad pabalik sa bench para maupo. Oh, ako muna. Cheryl, first time mo ba akong bibigyan? Tuwang-tuwa si Yasi. Ang bungee jumping, huwag masyadong mag-isip. Sabi ni Cheryl na walang imak. Bungee jumping, oo. Tumanggaw si Yasi. Sige, mauna na ako. Hoy, puffer face. Isuot mo sa akin ang gamit. Mauuna na ako. Puffer face. Gustong umiyak ni Ma itong babaeng ito ang nagbigay sa kanya ng puffer face na ito, paano niya ito tatawagin? Ito ay pang-api. Malaking problema yan. Nakaset up na ang lahat. Ayaw ni Miggy na ibigay kay Yasi ang lubid, ang target niya ay si Cheryl. Ang pagkamatay ni Yasi ng ganoon ay magpapahirap lamang sa kanilang layunin na makamit. Jeez, ang gulo mo. Ibigay mo dito, ako na mismo ang gagawa kapag tinatimad ka. Sabi ni Yasi sabay wave ng kamay. Ang mga nagsusumikap ay may magandang buhay. Baka pwede kang pumunta sa ibang cableway. Sabi ni Miggy, sinusubukang pigilan si Yasi. Ibang cableways. May mga pumipila pa dyan, hindi mo ba nakikita? Halatang mas mabilis kung magpalit lang tayo ng lubad. Hindi pinaplano ni Yasi na makinig kay Miggy. Ako. Tatanungin ko muna ang superior ko. Dito lang ako nagtatrabaho, bawal akong lumabag sa rules, alam mo yon. Ayokong sigawan. Nang walang masyadong pagpipilian, nilero ni Miggy ang subordination card. Sige. Tanungin mo ang superior mo. Naiinip na si Yasi, ngunit wala siyang dahilan para magdulot ng problema sa isang empleyado. Sige, gagawin ko iyan ngayon din, naglakad si Miggy sa isang sulok habang inilabas ang kanyang telepono. Shield bro, sa totoo lang natatakot din ako. Baka sabay tayong tumalon. Sinabi ni Yasi pagkatapos ng isang tingin sa ibaba, ito ay talagang nakakatakot, at hindi siya sigurado na hindi niya pipilitin ang paraang ginawa ni Cheryl. Sabay tumalon. Tumigil si Terence, natutuwa.
Hindi siya natutuwa dahil magkakaroon siya ng pisikal na pakikipag-ugnayan kay Yasi, ngunit dahil nag-aalala siya na tumalon si Yasi ng mag-isa. Iniisip niya kung paano niya maaantala ang pagtalon ni Yasi pagkatapos nitong lumipat ng pwesto kay Cheryl, o kahit na tuluyang isuko ang pagtalon. Ilang beses na rin siyang sinenyasan ng Jade sila ay mahinang senyales, ngunit ang panganib ay naroon. Talagang may mali sa bungee jumping. Nangangahulugan ng mahinang signal na medyo mapanganib ito, ngunit para lamang sa kanya iyon hindi rin masasabi para kay Yasi, at ayaw ni Terence na tumalon siya. Nag-aalala lang siya nang iminungkahi ni Yasi na tumalon ng magkasama. Oo, nakatali tayo sa iisang lubad at sabay tayong tumalon pababa, tapos hindi ako matatakot, okay, Shield bro. Si Yasi ay mas matapang kaysa kay Cheryl, ngunit siya ay isang babae pa rin. Sino ang hindi matatakot na tumalon pababa mula sa isang taas na tulad nito? It was even her first time, kahit sinong normal na tao ay matatakot. Naisip ni Yasi na isang tigress lang na tulad ni Amara ang ganap na hindi maaapektuhan. Hindi niya ito nakitang nakakahiya dahil doon. Hindi. Kumunat ang noo ni Cheryl matapos marinig ang mungkahi ni Yasi. Yasi, hindi mo ba hahayaan na maramdaman kanya kung tumalon ka na nakatali sa kanya? Pakiramdam ko. Hindi yun inisip ni Yasi, ngunit napag-alaman na ito ay hindi mahalaga. Tama na ang ginawa niya noon, hindi naman big deal kung gagawin niya ulit. Cheryl, hindi talaga ako makababa ng mag-isa. Baka tumalon ka muna kasama si Shield bro. Sige, gawin mo na. Cheryl M. Ano ba ang iniisip ng babaeng ito, wala na ba siya sa isip? Paanong hindi big deal ang malls tiyahin muli? Siguro kailangan niyang magparamdam pa ng ilang beses at masanay. Ngunit si Cheryl ay nakadama ng bahid ng panghihinayang matapos sabihin ng mga katagang iyon talagang inaabangan niya ang paglundag kasama si Terence. Malamang na hindi siya matatakot kapag nasa tabi niya ito, hindi ba? Naalala niya kung gaano siya kaligtas at protektado noong nandyan si Terence para sa kanya sa panahon ng pagnanakaw sa bangko. Shield bro, tandaan na huwag hawakan kahit saan kakaiba. Nakangiting sabi ni Yasi pagkatapos bumaling kay Terence, hindi tinatanggihan ang alok ni Cheryl. Hindi alam ni Terence ang isasagot dyan bakit parang tinatanggap ng babaeng ito ang pag-unlad na iyon. Ayaw niyang hawakan siya nito, ngunit sa pagmumukha niya ay parang gusto niya ito. Biglang naalala ni Terence ang isang biro tungkol sa isang walang hiyang lalaki. 269. Nagplano si Miggy na magpeke ng isang tawag sa telepono at tanggihan ang kahilingan ni Cheryl, ngunit isang ideya ang pumasok sa isip pagkatapos marinig ang iminungkahi ni Yasi. Ang taong si Terence na ito ay tila isa sa mga taong nagdudulot ng kaguluhan sa amo. Ang pagpapapatay sa kanya dito ay hindi magiging walang kabuluhan. Sa isiping iyon, tinawagan ni Miggy si Manuel. Hindi siya naglakas loob na gumawa ng desisyon sa kanyang sarili. Manuel, nagbago na ang sitwasyon. Sabi ni Miggy na may mahinang boses. Oh, anong meron? Sumikip ang puso ni Manuel. Hindi nagtagumpay ba ang plano? Handa na si Cheryl na tumalon na may kagamitan at lahat ng bagay, ngunit masyado siyang natatakot tumalon ngayon. Sabi ni Miggy. Masyadong takot. Kumunat ang noo ni Manuel. Kung ganoon ang kaso, ipilit huwag mawala ang lahat sa maliit na bagay. Hindi yun, Manuel bro. Ang problema dito, na si Yasi ay naghahanda para tumalon gamit ang lubad na pinakialaman natin. Hindi pa tapos si Miggy nang pigilan siya ni Manuel. Mas mabuting huwag na nating pagsikapan ng Yasi na iyon sobra na siya. Hindi alam ni Manuel ang background ni Yasi, ngunit alam niya na mula ito sa isang pamilya kahit ang taong nasa likod ni Brother Coldy ay nag-iingat. Hindi ito isang bagay na dapat niyang pakialaman. Gusto niyang tumalon kasama ang Terence na iyon. Sa tingin ko ito ay isang magandang pagkakataon. Sabi ni Miggy. Kasama si Terence. Sandali. Nagpa siya si Manuel na talakayin niya ito kay Mark, hindi ito isang bagay na siya mismo ang magdedesisyon. Inulit niya ang sinabi ni Miggy kay Mark. Nag-alinlangan si Mark habang iniisip ito. Kinakagat niya ang kanyang mga ngipin, bigla siyang nagsalita.
Gagawin natin. Sabihin sa kanya na isagawa ang plano. Mahirap ang pagkamatay ni Yasi, ngunit aksidente ito sa theme park ni Pablo. Kung gaano kalapit sina House Charlton at House Colton ay hindi sila dapat masyadong nabitin dito, sa karamihan ay magtatapon sila ng scapegoat para sa buong bagay. Ngunit kapag namatay si Terence, mas magiging madali si Cheryl sa susunod. Tumanggaw si Manuel bago ibigay ang kumpirmasyon kay Miggy. Gamit ang okay mula sa kanyang dalawang amo, ginabayan siya ni Miggy at itinali siya kay Terence. Fu! Sa wakas. Pero Shield bro, nahirapan silang huminga. Sabi ni Yasi sabay hinga ng malalim. Si Terence, sa kabilang banda, ay napalunok nang maramdaman niya ang lambot ng mga dibdib ni Yasi, ang reaksyon ng kanyang katawan sa paraang gagawin ng sinumang 18 taong gulang na binatilyo. Nakaranas siya ng mga sitwasyong nagbabanta sa buhay, ngunit ang pagtali sa isang batang babae na tulad nito ay makakaapekto sa sinumang lalaki. Lalo na kapag ang sinabing babae ay isang maganda, curvy. At hindi naman si Terence ay walang nararamdaman sa kanya, masyadong normal lang na magkaroon siya ng reaksyon doon. Awkward na ipapaliwanag ni Terence ang kanyang sarili nang magsalita si Yasi. Hanem. Ano yun, Shield bro? May tumutusok sa akin. Og. Huminto si Terence habang nakatingin sa inosenteng mukha na nasa harapan niya. Hindi niya talaga maipaliwanag ngayon. Anong mali? Hindi alam ni Yasi kung ano ang nangyari kay Terence, ngunit isang biglaang napagtanto sa susunod na sandali. Si Yasi ay hindi isang maliit na babae, kung tutuusin, at natutunan niya ang tungkol sa mga bagay na tulad nito sa klase sa kalusugan. Namula siya nang maunawaan ang pinagmulan, awkward na iniikot ang kanyang katawan habang bumubulong ng isang pagbabanta. Shield bro, baka may iniisip ka bang masama? Ang pag-ikot ni Yasi sa kanyang katawan ng ganoon ay nagpulala lamang ng mga bagay. Ang reaksyon ni Terence ay tumindi lamang. Isa pang fuse din ang sinabi ni Yasi. Banta ba iyon? Mukhang mas mapaglaro ito kaysa sa malamang na nilayon niya. Ngunit si Terence ay hindi isang may mahinang pag-isip na bawi niya ang kanyang kalmado sa susunod na sandali. Alam niyang ganito lang magsalita si Manuel, hindi siya nanliligaw o kung anuman. Naroon ang kanyang miss na nakatingin sa kanila, masyadong ang pagiging intimate sa kanyang soulmate ay isang death wish lang. Sinulyapan niya si Cheryl, mukhang hindi siya masaya. Mabilis niyang inilayo ang kanyang ulo, ngunit wala siyang gaanong magagawa sa kanyang baywang. Ito ay para sa isang tao, halatang mas masikip na may dalawa sa loob nito. Naalala niyang nasa duty siya, at pinilit ni Terence na kumalma. Ang reaksyon doon ay unti-unting nabawi ang lumambot na estado, pati na rin. Siya ay nasa isang misyon. Naiintindihan iyon ni Terence. Pagkatapos ng lahat, ang tunay na damdamin para sa employer ay ang pinakamalaking bawal sa propesyon. Naalala niya ang oras na iyon kasama si Terence. Ang pag-iisip ay naglagay kay Terence sa isang solemn na nakalagayan, at ang kanyang puso ay hindi na tumitibok tulad ng pagdiin ng kanyang katawan sa puso ni Yasi. Ito ang kanyang huling misyon, gusto niyang matapos ito ng malinis at maganda. Siya ay magiging isang malayang tao noon, hindi na nakatali sa kanyang propesyon at sa mga paghihigpit nito. Handa ka na ba? Walang oras si Miggy para panoorin si Terence na maging intimate kay Yasi, kailangan niyang patayin silang dalawa. Oo, pwede ba tayong tumalon ngayon? Hindi na gaanong natakot si Yasi nang nasa harapan niya si Terence. Inabot niya at hinawakan ang braso ni Terence habang nakatingin siya sa ibaba. Shield bro, kailangan mo akong yakapin mamaya, okay? Pero tandaan mo, hindi mo ako pwedeng pagsamantalahan. Okay. Tumanggaw si Terence, wala siyang gagawin kahit na hindi sinabi ni Yasi sa kanya, nagpapadala ng panibagong senyales ang Jade. Talagang pinakialaman ang lubid na ito. Bakit wala pa si Uncle Fredo? Ayaw ni Terence na alertuhan ang kalaban, ngunit ang pagtalon sa pagkaalam na maputol ang lubid ay hindi nakakatuwa. Maaaring magbigay ito kay Pablo ng dahilan upang magsagawa ng mga pagwawasto sa kumpanya, ngunit ang pagbagsak sa dagat ay hindi maganda sa pakiramdam. Si Miggy,
sa kabilang banda, ay hindi inakala na si Terence at Yasi ay mabubuhay kung tumalon sila pababa. Ang dalawa ay nakagapos at nakatali, tiyak na kamatayan sa mga agos na iyon ng walang backup. Okay, ready to go. Sabi ni Miggy. Magbibilang ako ng 3 at sabay kayong bababa. Maghintay. Pinutol ni Terence si Miggy gamit ang 1 kilos. May iba pa ba? Kumulat ang noo ni Miggy, asar. Hindi siya pinansin ni Terence. Naglakad siya papunta kay Cheryl kasama si Yasi. Hindi alam ni Cheryl kung para saan ang tinahak ni Terence, ngunit nakita niya ang ginawa ng lalaki kay Yasi kanina. Ang gangster. Si Cheryl ay hindi nasiyahan sa lahat. Ang pervert na ito ay hindi nasiyahan sa pakikipag-usap lamang sa mga babae sa labas, ngayon ay gusto na rin niyang matikman ang kanyang soulmate. Hindi na nakayanin ni Cheryl, talagang pinagalitan siya nito kung wala sila sa pampublikong lugar. 270. Lumapit si Terence at ibinaba ang kanyang ulo, ipinuwesto ang kanyang mga labi sa tainga ni Cheryl. Anong ginagawa mo? Nagpanik si Cheryl sa kinikilos ni Terence. Ang paraan ng paghinga nito sa kanyang tainga ay nagbigay din sa kanya ng kakaibang sensasyon. Inilipat ni Cheryl ang kanyang ulo sa gilid ng hindi namamalayan, nakaramdam ng kaguluhan. Hindi pa rin ba nakontento ang haltak matapos makipaglaro sa kanyang soulmate? Malapit nang dumating si Uncle Fredo, kaya huwag magpanik kung may mangyari sa amin ni Yasi mamaya. Manatili ka rito at huwag kang gumalaw. Hintayin mo si Uncle Fredo. Mabilis na sabi ni Terence, hindi sinasagot ang tanong ni Cheryl. Ha! Napakurap si Cheryl. Tatanungin pa sana niya si Terence kung ano ang nangyayari nang magsimula itong maglakad muli sa gilid kasama si Yasi matapos siyang ngumiti. Gusto ni Pablo na mag-improvise si Terence dahil ayaw niyang makipagdigma kay Gaston ng opisyal. Hindi pa rin kumpleto ang kanyang mga plano, at si Gaston ay isang puwersa sa kumpanya. Ang pakikipaghiwalay kay Gaston ng lantaran ay hindi magwawakas. Ngunit hindi kailanman naisip ni Pablo na ang mga taong ito ay pagkatapos ng buhay ni Cheryl. Hindi niya hahayaang tumalon si Terence kung alam niya ang kanilang intensyon, kahit na ang ibig sabihin noon ay makipaghiwalay kay Gaston. Ngunit wala talagang pakialam si Terence. Hindi naman sila mamamatay sa pagtalon pababa. Ito ay maaari talagang maging leverage para magamit ni Pablo sa kumpanya. Ang isang aksidenteng tulad nito ay medyo malaking bagay. Masasabi nilang aksidente lang iyon, pero masasabi rin na si Gaston ang may pananagutan na magbayad bilang overseeing manager ng theme park. Hindi siya magiging madali. Handa na kami. Sabi ni Terence kay Miggy. Sige, magbibilang ako hanggang 3. Huwag kang mag-alala, malapit na itong matapos. Maaari mong ipikit ang iyong mga mata sa simula. Si Miggy ay medyo profesional sa kanyang mga tagubilin. Tumango si Terence. Wala nang halaga sa kanya ang bungee jumping. May mga madalas na sitwasyon sa panahon ng mga misyon kung saan kailangan niyang tumalon sa mga bangin at papunta sa karagatan, at matagal nang nasanay si Terence dito. Si Yasi, sa kabilang banda, ay medyo natakot. Ramdam ni Terence ang kanyang paghinga na napunit habang namumuo ang patong ng pawis sa kanyang mukha dahil sa takot. 1, 2, 3. Sa takot na magdadalawang isip si Yasi, nagpasya si Miggy na dumiretso na lang itulak ang 2 pababa. Gusto sana ni Terence na magtagal para makarating dito si Tio Fu, ngunit hindi niya inaasahan na nagmamadali itong si Maganito. Ba talaga kagusto ang kanyang amo na mamatay sila? Itinulak lang ni Miggy si Yasi, kaya't mapapatatag ni Terence silang dalawa kung gugustuhin niya. Magbubukas ito ng salungatan kay Miggy, gayunpaman, kaya nagpasya si Terence na mahulog na lang sa momentum. Nasa publiko sila, at hindi maaaring patayin ni Terence ang lalaki ng direkta kahit na gusto niya. Ang pakikipaghiwalay kay Miggy dito ay magpapa-alerto lamang sa mga tao sa likod niya na siya ay nasa kanila. Hindi alam ni Terence ang mga detalye ng misyon na ito, ngunit si Pablo ang kanyang pangunahing tagapag-empleyo. May responsibilidad siya sa kanya, at ang pagsama sa kanyang mga plano ay isang prioridad. Napasigaw si Yasi habang ang kanyang mga kamay ay pumulupot kay Terence nang hindi sinasadya. Ganap na nakakalimutan ang tungkol sa kung paano sinabi ng mga palatandaan ng bungee jumping na dapat ibuka ng isa ang kanilang mga braso kapag nahulog. Shoo! Sinasakal mo ako.
Sabi ni Terence, nasasaktan sa pagkakayakap ni Yasi sa kanyang leeg. Ah! Shield bro, takot na takot ako. Napasigaw si Yasi habang bumubulusok kay Terence. Naabot nila ang pinakamababang punto bago tumalon pabalik. Ayos lang, pwede mo nang imulat ang iyong mga mata. Sabi ni Terence habang nagkalkulo kung kailan mapuputol ang lubid, malamang na pinaplano ni Miggy na mahulog silang dalawa sa dagat. Nais ni Terence na makahanap ng lugar na mapupuntahan sa dingding ng bangin, ngunit ito ay napakadulas. Ang disenyo ay upang mabawasan ang mga pagkakataon ng mga jumper na saktan ang kanilang mga sarili sakaling bumagsak sila sa mga pader pagkatapos ng lahat. Tahimik na nakatingin si Cheryl sa walang laman na gilid na pinagtalunan ng dalawa, sariwa pa rin sa kanyang isipan ang mga salita ni Terence. Malapit nang dumating si Uncle Fredo, kaya huwag magpanik kung may mangyari sa amin ni Yasi mamaya. Manatili ka rito at huwag gumalaw. Hintayin mo si Uncle Fredo. Ano ang ibig niyang sabihin? May mangyayari kaya sa kanila? May nalaman ba si Terence? O sinadya ba itong takutin siya bilang isang kalokohan? Natarante si Cheryl nang marinig niyang may tumawag. Naputol ang lubad. Shit! Shit! Nasa tubig sila. Tumalon si Cheryl, magtatanong pa lang siya nang magsimulang magsisiksikan ang mga tao sa direksyon niya para mas makita. Mabilis na bumangon si Cheryl at tumingin kung saan nakatingin ang iba. Naputol ang lubid, nakalawit sa himpapawid kasama sina Yasi at Terence kahit saan. Nawala ang isip ni Cheryl ng sandaling iyon. Terence at Yasi, ganun lang. Yasi. Terence. Sinubukan ni Cheryl na lumampas sa mga tao habang sinisigaw ang mga pangalan sa tuktok ng kanyang mga baga. Young lady, kaibigan mo ba iyon? Tanong ng isang ina habang nakatingin kay Cheryl ng may awa. Pasensya na, nabalitaan ko na hindi man lang lumilitaw ang kanilang mga ulo pagkatapos mahulog, inanod sila ng dagat. Pakiramdam ni Cheryl ay naubos ang lahat ng kanyang lakas sa sandaling iyon. Nakatitig lamang siya sa rumaragasang dagat sa ibaba niya, walang laman ang kanyang mga mata. What the hell's with this part? Nasaan ang rescue team, hahayaan na lang ba nilang mawala sila? Sino na naman ang mag-bungee jumping? Alam ko, natutuwa akong hindi pa ako tumalon. Walang sino man sa mga taong ito ang nag-abala na tumalon pababa pagkatapos ni Yasi at Terence, ngunit hindi iyon dahil sa nilalamig sila. Ito ay dahil mamamatay sila ng matagal bago nila mailigtas ang sinuman. Naalala ni Cheryl ang mga bagay na sinabi sa kanya ni Terence bago tumalon kasama si Yasi, ang mga bagay na walang saysay noon. May napagtanto ba si Terence? Bakit pa niya hihilingin sa kanya na huwag magpanik sakaling may mangyari sa kanila ni Yasi? Ang tanga. Tumalon ba siya nang alam niyang may mangyayaring aksidente? Kinaladkad pa niya si Yasi pababa. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.